Magandang gabi o magandang hapon po. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay kahit pala dun sa mga building na may involved sa tinatawag na basketball court ay sports complex pala na nasira na nag-collapse sa Baguio sa Bugo City sa San Remigio, Cebu during the earthquake, the lindol yung kagabi alas 10 ay nababalot din sa korupsyon. So, yan ang patatalakay natin ngayon at ang iba pa mga kalsada natin nababalot sa korupsyon. Kaya, imbis na walang patay sa lindol, ay may mga namatay. Umabot na po ngayon sa 61. So, tatalakay natin ngayon doon at sino ba ang congressman in charge having territorial jurisdiction sa Bugo, Cebu. So, 4th District ng Cebu. Sino bang current congressman of 4th District of Cebu? Si San Shimura. Si Binhor Salimbangon, succeeding his father, Binhor Salimbangon. So Shimura is affiliated with person ng masang Pilipino. So yun ay pag-umpisa natin ngayon. Ang mga namatay po, kakaawa. Pag makita ninyo, kakaawa. Pero bago yan ang lahat, bago i-presenta, ipakita ko muna po yung Marcelo Fernan Bridge na itinatayo noong 1996 ng mga Japanese engineers. Kahit naglindol ay hindi malang nagiba. So ipapakita ko sa inyo. So iyan po yung Marcelo Fernan Bridge. Sa Cebu City, nagtatawid yan kung hindi ako magkamali, sa Mactan, Cebu. So Marcelo Fernan Bridge was constructed between 1996 and 1999. So sa panahon ni Ramos. At may haba ito na mahigit 1 kilometro. Halos 1 kalahating kilometro ang haba. Ang purpose na pagpatayo niyan ay para maibsan yung traffic sa Old Mactan-Mandawi Bridge. So itong pinatayo na bago. Pinangalan ito kay dating Senator Marcelo Fernan na naging Senate President din na naging Chief Justice ng Supreme Court. So, true to his name, ang nangyari na tulay, ilan na yun, 1996, 1999 na open. So, ano na ngayon, 26 years na, hindi malang nasira. So, ngayon, ang nangyari po ay may kumpara natin na kung wala lang sana ang korupsyon, wala sana mamamatay sa kung sa lindol ang pag-usapan. So, umabot po, ang lahat po na 61 na patay sa ngayon ay nadaganan sa mga nahulog ng mga debris, mga nag-collapse sa mga building, at yung kalsada pa doon sa Cebu ay
bitak. Ibig sabihin po ay talagang nababalot na po ng korupsyon ang lahat ng aspeto ng ating lahat ng aspeto ng ating pamumuhay sa ating bansa. Ngayon, ang congressman pala doon ngayon sa sakop sa Bugo City at San Remigio na bayan ay si Congressman John Simon. So, siya po ay si John Simura pala, hindi Simon. Son J. Simura ay nag-assume siya ng office dito. Tapos sa ngayon ba? Siya pa rin ba? Titingnan natin. Siya pa rin nanalo, si Son G. Simura. So, anak siya ni Congressman Salimbangon, Binhar Salimbangon. Siya pumalit sa Port District. Ang sakop niyang distrito ay bayan ng Bugo, city ng Bugo, bayan ng San Remigio, Bantayan, ay mga lugar doon, mga kausing pamilya nandun sa Bantayan, mga kamag-anak ko. Daan Bantayan, Madridijos, Medellin, Santa Fe, Tabugon, Tabuelan. Simura is affiliated with Persa ng Masang Pilipino Party. His district is known for its coastal and island communities, making infrastructure disaster resilience. Dapat disaster resilient ang mga infrastructure nila doon. Pero nakakalungkot po. Despite that, ang nangyari po ay 61 na po ang patay ngayon sa Cebu. So, ito ba ang pangyaring ito? Sigurado po ako na wala sanang namamatay kung maayos lang ang mga construction doon. Corruption na naman sa construction ang dahilan. Biro mo namatay na, nag-collapse ang building, mga namatay, nahulugan ng mga, kung ano mga debris na nagkahulog. Ito papakita ko sa inyo ngayon. Ay nako. Ipakita natin muna sa inyo kung gaano kalakas. Kahit gaano kalakas ang lindol, tingnan nyo yung San Marcelo Fernan Bridge ay hindi malang nasira. Yan po ang katibayan na ang maayos na construction at sumusunod sa sugo ng engineering ay hindi makakasira, hindi makakamatay kahit baha. Kahit ito lindol ngayon. So, ipasok ngayon natin yung tingnan natin ang mga extent ng damage. Ito. So, tingnan natin ang extent ng damage. Una, nais ko lang sabihin, yung fault na nagdulot ng 6.9 magnitude sa Bugo City ay ang pinakahuling paglindol ay ng 400 years ago. Spanish time pa. So, ito po yung makita nyo yung destruction. Ay, may ano pa pala ito. Naumpisan ng hagupit ng bagyong Nando, tapos may lindol. Yan po nangyari sa Cebu. So, itong kalsada, nakita mo, nahulog landslide, nahulog mga bato na malalaki sa kalsada, hindi na makatawid mga sasakyan. Tingnan nyo, ang laki. Palaki natin. So, yan. Kita mo yung mga kalsada, wasak.
Anong klaseng kalsada meron tayo? Yung Jollibee, natanggal yung mga bintana. Ibig sabihin sa private construction yun. Pero ang nakita ko, matibay ang pagkagawa ng building ng Jollibee. Bilang inhinyero, masasabi ko na magandang integridad nitong pagkatayo. Ang problema lang dito yung bintana ng mga salamin natanggal na wasak. Which is understandable naman. Kita mga kalsada, biyak-biyak. Yan ang Jollibee. Matibay pa rin ang Jollibee. Ano lang, mga minor members lang na nasagasaan ng lindol. Yung mga salamin na basag. Tingnan mo naman, buti yung magandang bahay sa ay hindi nasira. Ang nasira yung kalsada sa harap. So, yan po yung estado ng ating construction sa Pilipinas. Ito na po mga namamatay. Ang bilang namatay ay 61. Nakalagay po sila sa body bag. Nakakaawa naman itong tatay. Yung anak niya gusto niya yakapin. Ayan. Nakakaiyak. So, yan po ang nangyari. Tingnan nyo naman. Saka makakita. Pati kalsada, biyak. Hindi sana mabibiyak yan kung maayos, kahit anong lindol, kung maayos ang paggagawa ng kalsada. Tingnan mo naman. Tingnan nyo. So, Bagyong Paulo, papasok pa. Maghanda na kayo. Actually, hindi 2261 na po ngayon. Kaya yung simbahan naman, Spanish time pa yan. Walang mga bakal yan. Kaya gano'n, expected naman yan kasi lubang style ng building. No. So, yan po ang nangyari sa Cebu. So, anong gagawin natin ngayon? At least dapat lahat ng kontraktor mag-aral dito sa Singapore kung paano gumawa ng high standard na building, tulay at flood control. Hindi na po kailangan at least. Bakit? Kasi ang kontraktor natin magagaling, mag-corrupt. Yun. Doon po tayo magagaling. Hindi naman lalayo yung technology sa Singapore kaysa technology ng engineering sa Pilipinas. Pareho lang. Kita mo, sa Singapore, mga engineers na Pilipino rin. O ang nagawa ng hotel dyan sa Marina Bay, mga Pilipino rin. Mga Pilipino engineers and architects. So, ito po yung problema natin sa ngayon. Kailan kaya matitigil ito? Ngayon, dapat paparusahan yan sa ilalim ng National Building Code sa Article 215 at 213 na kung saan dapat yan, nawala lang ako So, ito lang ang problema sa ating bayang Pilipino. Mga magagaling po mga engineer din dito.
Kagaya sa akin, civil engineer din ako. Ang problema lang po, kagaya sa Singapore, mga Pilipino rin ang engineer na gumawa dyan. Kaya lang walang talagang kurakot dyan. Kaya Pastor Rodi Rabi, ay maraming salamat, no? Pagpadasalan lang natin ang ating bansa. So, ngayon may isa akong papakita ulit. Pinakita ko na kanina. Yung tulay po ng Marcelo Fernan Bridge. Marcelo Fernan, ito po yung Marcelo Fernan. Yung Marcelo Fernan po, na subject din siya, kasama rin po siya sa tinatawag na lindol kanina. So, kung nasama siya sa lindol kanina, kagabi, bakit hindi siya nasira? Ang kagandahan kasi po nito, ang gumawa po niyan ay mga Hapon. So, bakit Hapon ang gumawa? Kasi po, ang pundo para sa Marcelo Fernan Bridge ay inutang mula sa Japan. At kung uutang ka sa Japan, ay sila ang mamimili, walang bidding-bidding, sila na lang government to government. At sila na lang mismo ang hanap ng kontraktor. At ang kontraktor nila, hindi sila nagtitiwala sa mga Filipino contractors. Kaya ayan, napakaganda pagkagawa. Hindi man lang siya nasira. Ngayon, kung maganda pagkagawa, kahit anong lindol, hindi masisira. So, ibalik natin ngayon, halimbawa, yung mga nasira sa atin, kagaya sa sports complex, nagbabasketball po ang mga Coast Guard laban sa Bureau of Fire, may basketball tournament. At bumagsak po yung mga basketball player ng Coast Guard at saka isa sa Bureau of Fire ay namatay, nadaganan. So ito, babalik ko lang kanina yung ating pinakita kanina. Gusto ko makita ninyo itong video ito. Kita mo ang mga magulang, ang patay nila, naka-body bag na itim, umiiyak sila lahat. Hindi sana namatay ang kamag-anak nila kung hindi dahil sa construction na palpak. Ayan. Yan. So, yan po ang nakikita natin, nakakaawa. Tingnan natin itong Marcelo Fernan Bridge na inuga, pero hindi malang nagiba. Marcelo Fernan Bridge yan. Inuga rin ang Marcelo Fernan Bridge na gawa ng Hapon. Inog lang, love, Jesus Christ, Jesus. Bakatras ka pa. Dili na kita. Balik ko na, Lord Jesus.
Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog kaayo ang linog lang. Lord Jesus. Linog Relax, sa relax, Bisaya, relax, ilindol po yan. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. 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 Marcelo Fernand Bridge po yan. Wala. Kusog kaayo lang. Kusog jud Ibig kaayo. sabihin, kusog kayo, malakas masyado. Lord. Shit, sis. Okay ra Yan, mo mga kuya? nakamotor, oh. Yung mga nakamotor, tumigil. Lord. Nagsumabit pa sa mga Maayo gilid buhaton ng tulay. Wait lang. Tawag kang manang di. Lang manaog mi? Manaog kita guro. Wala na nagwan, tumigil. Wala na patakbo ng motor. Slow down. Dili, uy. Slow down. Panigo naman ang sakinan. Kaya Lang, may manaog nakadas nilang? kami ng sasakyan, Kusog no? kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Nag-uyog, ibig sabihin na gumalaw. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa akon Ibig ba? sabihin, gumagalaw pa rin. Lang, ipawngon ang sakyanan lab. Ipawong, ibig sabihin, patayin ng sasakyan. Wait lang, uy. Dali na. Sabi na, sandali na. Dali na. Wa akong bag. Alis na daw, alis na. Wait, ara dira sa ikaduha. Wait lang. Diyan kagulo-gulo na sa tulay. Uy, nakusog. Yan dito yan ang anak ko na sila nagkaabot alakat. So, yan po ang nangyari, no? Titignan din natin ito. Ito, ano rin to? Tingnan mo, yung paglindol, bigla o lumabas mga tao. Oh. Pero papakita lang yan na nakahulog mga upuan. Papakita lang yan, mas maayos ang mga construction nila dyan sa bahay nila at hindi nawawasak. Ito pa. Yawa. Simbahan niya St. Peter. Yawa. St. Peter de Apostol Paris. Sidaan ng Bayan, Cebu. Yawa. 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 So yan ang ng mga senaryo kagabi. Ito naman isa makikita nyo yung kalsada. Tingnan natin kalsada. Ayan. So nakita nyo na kanina yan. Itong natuluha ko kanina, itong tatay, ang anak niya, niyayakap niyang anak niya. Ay, nakikiramay po kami sa inyo, mga kababayan, nakikiramay po kami sa inyo. Sobrang sakit. Makita mo yung tatay, yung mayakap sa anak niya na namatay. Yan.
So ito naman yung litrato kung gaano katindi kung walang bakal ka makikita oh. So ibig sabihin madali kung may bakal yan ay hindi magigiba yan, hindi gaganon. Ma-preserve natin ang kalsada. Kung may bakal yan lahat. Wala talaga. Kasi ang problema sa DPWH, dinisenyo lang ngayon ng mga kalsada ngayon ay hindi nila pinapalagyan ng bakal. Yan ang problema ko. Kasi kung may bakal yan, sigurado ako na hindi gaganon yan. Oh, yan. Bakit naman? Oh, yan. Gusto kasi nila gagawa, permanente may gagawin. Yan. So ano pa bang iba dito? Ang balita doon sa kwan, gusto ko ipakita sa inyo, ito pala yung nawasak na simbahan. Manisa. Hindi makadaan tuloy ang bus. Makadaan ang series liner, oh. Uy, katong store, ma'am. Yung Jollibee. Oh my God. Oh my God, ang store. Uy, kayo. Ma'am Pres, uy, katong store, ma'am. Store nila, nandiyan sila ang tatrabaho. Ito naman. Narito sa tabi ng dagat. Sa Tubigon, Bohol naman ito. Na. Sigayo. Sa Tubigon, Bohol, nakupunta ko dyan pag sumakay ako ng barko. O, Santa Fe, Cebu. Pero kita mo naman pag maganda pagkagawa ng building, oh. Hindi talaga magigiba ang building pag maganda pagkagawa. O yung bata, oh. Takbo ng takbo. Yan, mga private na houses yan. Private na pinatayo. Kaya makisig yung building nila, hindi man lang nasira. So, nakita na ninyo ang problema natin sa ating bayan. So, yan kita niyo ang talagang corruption sa atin ang matindi. Ang Marcelo Fernan Bridge po ay ipakita ko lang muna sa inyo ngayon yung mga namatay na kwan. Mga namatay na mga naglalaro ng basketball na mga member ng Coast Guard at saka Bureau of Fire. Ayan, let us pray for the eternal repose of their soul. Ito po sila na sana sumalangit mga kaluluwa nila.
Ito po yung 3 Coast Guard na namatay, na nadaganan. So, pangalan nila ay si SN2 Lawrence Palomo, Philippine Coast Guard. ASN Air Cartacunes, Philippine Coast Guard. ASN Jujay Mahosay, Philippine Coast Guard. So, I pray for the eternal repose of your souls, gentlemen. Thank you for your service to our country. Ito naman, yung Bureau of Fire naman, si Fire Officer 2, Katadban. Yan si Fire Officer 2, Katadban. Thank you for your service to the country. Maraming salamat po sa inyo. Okay, andyan lang muna ang ating presentasyon. At pinakita ko lang po kung maayos sana pagka-construct. Hindi sana nabagsak yung sports complex na ginagawa ng congressman at hindi na sana mamamatay ang mga ilang tao na dahil lang sa maling yung mga corruption sa pagko-construct. Lumalabas na kahit may private engineering, may construction, may pa rin, may corruption pa rin. Tapos dito sa government projects kagaya ng mga building mga multi-purpose buildings, ayon. So Helen Bagyo, nakakatakot yung lindol. Kagagawa ng opisyalis ng Pinas tao nagdurusa. Wala sanang namamatay eh. Pastor Rodi Rabi, hintayin natin na the big one dito sa Metro Manila. Ang unahin, bumagsak ang batasang pambansa. Ayun. Si Paul Jan, may resolution na niluluto ang Senado ngayon sa kanilang session para daw i-house arrest yung amo nila na si Digongyo, taong bayan. Huwag kayong papayag. Paano maging house arrest yan? Ganun ba? Anong house arrest? Ano bang sabihin? House arrest? Resolution lang naman yan. Wala yan. Tanging ICC pa ang magdesisyon dyan na Romulo Ison, Engineer Ison. Wag mo pansinin yan. Hindi papansinin ng ICC yan. Tapos, Rodi Rabi, dapat free tayo pag makaraan ng heart attack ang lahat ng mga kurakot. O yun. So, Jose de la Cruz, in construction, everybody knows how to do it right, but they did it wrong because of corruption. Tama po kayo. Tumpak pang sinabi mo, Mr. Jose de la Cruz. So, at least walang kurakot dito, sir. Pag may issue ang public official, resign agad. Tama po kayo. Si Manang Bing Diboke, good afternoon. Attorney Toto, Doc Toto, pray for Cebu. Thanks for the updates. So, yan po ang ating update sa ngayon. Rupert Maxales, corruption na inumpisa na kay Ginaldo. So, tama man. Panahon pa ni Rodolfo Aguinaldo, nag-umpisa na. So, Paul Jan, imbis na tulong asikasuhin ng mga senador sa Cebu, yung amo nilang ginagawa nilang buwisit. Okay. So, hanggang dyan lang muna. Wait for my next vlog. At least